Mga bus preacher and bus preaching, bus preacher and bus singer. Ayan si brother. Hello. Ayan, narito naman kami sa pang-apat na bus. Woo! Woo! Nakailan ka ng kanta, Shia? Nakatatlo. Ay, tatlo pala. Uy, ang galing nga. Ang daming tao ngayon. Ayan. Ayan, masaya sila na naglilingkod sa ating Panginoon. Ako yung presider pero hindi pwede. Nandito sa akin ang video. Kayo na mag-preside, Brad. Laging puno ang masasakyan namin. Sa buong mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin, mga minamahal kong mga kaibigan, mga kapatid. Patuloy po kami nagpapasalamat sa ating pong Panginoong Diyos na tayo po ay patuloy makapakinig ng kanya po mga salita. Kami po ay mga misyonary ng Seventh-day Adventist Church na patuloy po nagpapasalamat sa ating pong Panginoong Diyos. Ganon din naman sa ating pong driver at conductor na patuloy pong nagbibigay sa atin ng pahintulot na tayo po ay makapagbahagi ng salita ng ating pong Panginoong Diyos. Mga kaibigan, mga kapatid, kami po ay magbahagi sa inyo ng kunting programa ngayong hapon. Una po, kami po ay magbabahagi ng mga salita ng ating Diyos. Ganun din naman po ng awiting makalangit na ipagkaloob ng aming kasama. Apat po kami mga kasama ngayon. Katulad din na video kami mga kapwa pasahero ninyo na mapasahin din sa upuan o kinatayuan namin sa loob ng bus na ito. At kami po patuloy na bahagi ang salita ng Diyos at ganoon din ang awaiting makalangit na ipagkaloob ng aming kasamang Sister Chia Pangkulot. At kasama din natin mga kaibigan, mga batid, sila Brother Christian Flores at Sister Liberty Lagarisa. At tayo po muna ay manalangin bago po namin mapakinggan ang awit na ipagkaloob ni Sister Chia. Panginoon naming Diyos, kami po patuloy nagpapasalamat sa inyo, sa inyo pong patuloy na pagliligtas sa amin sa lahat ng uri ng kapamakan. Ganon din naman sa mga pasahero sa loob ng bus na ito at ganon din ang driver at conductor. Patuloy din ang pinalangin, Panginoon, na patuloy niyo ang ipagkaloob ang babala na pagbigay ng protection sa bawat isa amin na ang lahat ng mga pasahero sa loob ng bus na ito sila po ay ingatan hanggang makarating sa kanila po mga kanya-kanyang tahanan. Ganun din po ang driver at conductor. Ito po hiling natin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ating po mga pakinggan, mga kaibigan kapatid, at awit na magkaloob ng Sister Chia.
na, likod. Ano no? Ah. Sabor luloy. Ha? Ano muna na? Ha? Five. Sipay ba? Sipay. Maraming salamat po sa awit na ating pong napakinggan. Maraming salamat din sa ating pong Panginoong Diyos sa mensahe ng awit na ating pong narinig sa mga oras na ito. Patuloy po ang aming pong pasalamat sa inyo mga minamahal kong mga pasahero na ang inyong pong panahon, pakikinig ay inyong pong pinagkaloob upang ating pong may paglingkod ng tama ang salita ng ating pong Panginoong Diyos. Sa mga oras na ito mga kaibigan, mga kapatid, mamahagi po kami na mga babasahin itong maliit, manipis na aklat na ito na pinamagatang The Truth About the Ten Commandments, ang katotohanan tungkol sa kautusan o sampung kautusan ng ating pong Panginoong Diyos. Ito po ay libre na aming pong ipamahagi sa inyo
ang laman ng aklat na ito. Ang inyo lamang pong gagawin ay inyo pong tanggapin ang mga aklat na ito na amin pong ipamahagi sa inyong mga kaibigan, mga kapatid. Okay, ano po ba ang katotohanan tungkol sa 10 utos ng ating pong Panginoong Diyos? Maaaring ito ay isa rin sa inyong mga katanungan. Ano po ang katotohanan sa 10 utos ng Diyos? Mga kaibigan, mga kapatid, ang katotohanan po dito sa 10 utos ng Diyos ay wala pong iba, ay ating pong masusumbungan ang tunay na pag-ibig ng Diyos sa tao. Yan po ang tunay na katotohanan sa 10 utos ng Panginoong Diyos. Paano po nasabi natin na ang isa sa mga katotohanan sa loob ng 10 utos ng Diyos ay pag-ibig ng ating pong Panginoong? Ito po ay ating pong basahin, mga kaibigan, mga kapatid, mula sa banal na kasulatan. Sa inyo pong mga banal na kasulatan, kung kayo po ay mayroong mga Biblia sa inyo pong mga tahanan o kaya sa inyo pong mga cellphone, maaari po ito inyong basahin din, mga kaibigan, mga kapatid. Sa Juan 14:15, mga kaibigan, mga kapatid, inyo pong makikita ang sinabi ng banal na kasulatan. Juan 14:15, aking pong basahin mula sa banal na kasulatan at ito po ay inyo pong pakinggan din po. 14:15, mga kaibigan, mga kapatid, ito po pagkasabi ng ating pong Diyos o lingkod ng ating pong Diyos na sumulat nito si Apostol Juan. Ito po, hindi alam ng sandali. 14:15, mga kaibigan, mga kapatid. Ayan, bali ang aking basa. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo o kautusan ng Diyos. Mga kaibigan, mga kapatid, kung iniibig po natin ang Diyos, tutuparin po natin ang kanyang mga utos. So isa po sa mga katotohanan na ating pong patuloy na sinasaliksik sa banal na kasulatan ay walang iba, ay pag-ibig ng Diyos. Kung tayo po ay tunay na nakaramdam ng pag-ibig ng Diyos, ating tutuparin po ang kanyang pong mga utos. Paano po ninyo itatanong sa inyong lingkod, ano po ba ang 10 utos? Ayan po, mga kaibigan, mga kapatid, ano po ba ang 10 utos? Okay? Ating pong basahin mula sa banal na kasulatan ang 10 utos upang magiging paalala na rin po sa atin at maging mapasariwa sa ating mga puso at isipan ang 10 utos. Ayan. Alam po natin na simula nung tayo bata pa, ating alam na ito ang 10 utos. Pero sasariwain natin muli sa ating mga isipan ang 10 utos. Okay, mayroon po bang naglalakas loob o mayroong lakas ng loob na magsasabi sa ating pong kalagitnaan ngayon o kaya i-memorize niya ang 10 utos? Huwag po kayong mahiya, mga kaibigan, mga kapatid. Kung wala, ating pong basahin sa banal na kasulatan ang 10 utos, mga kaibigan. Ito po ay matatagpuan sa Exodo, ang talata, ang kapitulo ay 20. At ang mga talata 3 hanggang 17. Ito po ang unang utos. Basahin ko po, mga kaibigan. Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Mga kaibigan, mga kapatid, meron pa tayong ibang sinasamba? Bakit ang utos, ang number 1 na utos ng Diyos ay huwag tayong sasamba ng ibang Diyos maliban sa akin? Mga kaibigan, mga kapatid, mayroon pa na ibang Diyos na ating pong sinasamba? Maaring yata, mga kaibigan. Bakit? Unang utos ng Diyos ay huwag sumamba ng iba. Ano kaya ang ating pong naisip na maaring ito ang ating naging Diyos-Diyosan sa ating pong mga buhay? Ano kaya ang ating pong nakikita na maaaring ito ay siyang Diyos-Diyosan ng ating mga buhay? Alam po ninyo, mga kaibigan, mga kapatid, ang ating pong nakikita
ngayon at ating pong napapansin sa panahong ito, ang naging Diyos-Diyosan ng mga tao kung hindi salapi ang kanya pong sarili. Mga kaibigan, ang salapi ay nagiging Diyos-Diyosan ng tao sa halip ang Diyos ang ating kilalanin, pero dahil sa salapi, tayo po ay nagiging magkasalanan at yun po ang sinusunod na ng tao dahil sa salapi. Alam po niyo mga kaibigan, malungkot pong karanasan na marami pong namamatay ngayon ng tao. Ngayon, tao, hindi dahil sa sakit, namamatay sa dahil binaril o kaya'y kung anong pamamaraan na ito po ay kanila pong pinatay. At alam po ba ninyo ang karamihan sa mga pinapatay sa pamagitan ng baril, ang iba doon ay binabayaran lamang para patayin ang kapwa. Diba? So, dahil po sa salapi, ito po ay nagiging Diyos nila at sinusunod nila. Mga kaibigan, isa po yan sa kinikilala ng tao ngayon na hindi na po susundin ang kalooban ng Diyos dahil po sa pera. Kaya po, ang sabi ng Diyos, huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ano ba? Ito po. Sa pangalawa, huwag kang gagawa ng imahin na anumang lalang nasa langit o nasa lupa o nasa tubig. Huwag sambahin. Huwag silang yuyukuran ni sasambahin man, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibukuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Ngunit ipinadama ko ang aking pag-ibig sa libong-libong salinlahi na umibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Mga kaibigan at mga kapatid, ang kasalanan ng tao sa panahon ito ay hindi lamang salapi o kaya ay sarili, mga kaibigan at mga kapatid. Kasama na dito ang mga imahing inanyuan o larawang inanyuan na sinasamba ng maraming tao. Alam po ninyo at naunawaan din po ninyo yan at ito'y ipinaunawa pa ng ating mahal na Diyos. Na sa halip ang ating pong sasambahin ang Diyos na gumawa ng langit at ng lupa, ang ating pong sinasamba ay ang mga larawang inanyuan, hindi ang tunay na Diyos na gumawa ng langit at lupa. So yun po ang nakakalungkot, mga kaibigan at mga kapatid, na tayo po ay humihingi ng dalangin ng kahilingan sa ating pong Panginoong Diyos, pero iba naman ang ating kinikilalang Diyos. Ngayon, ang tanong sa ating mga kaibigan at mga kapatid, ang tao bang lumalabag sa salita ng Diyos ay makasalanan? Oo, mga kaibigan at mga kapatid. Ang taong lumalabag sa kautusan ng Diyos ay makasalanan at ito'y ang kanila pong mga panalangin, mga kaibigan at mga kapatid, ay hindi rin po dinidinig ng ating pong Panginoong Diyos. Ito po kayo. Saan po natin babasahin, mga kaibigan, mga kapatid, ang sinabi po ng banal na kasulatan na ang mga tao'y sumasamba sa kanilang sarili, sa salapi, sa mga Diyos-Diyosan, ang kanilang pong panalangin ay hindi po dinidinig ng Diyos. Ito po sa Isaiah 59, ang talata ay 2. Ito po ang pagkasabi ng banal na kasulatan, mga kaibigan, mga kapatid. Isaiah, ito po sulat ni Propeta Isaiah, mga kaibigan, mga kapatid. Ito ang pagkabanggit. Ang masama ninyong gawa, ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos, nagkasala kayo sa akin. Kaya ang inyong mga panalangin ay hindi ko diringgin. Mga kaibigan, mga kapatid, ito po ay bunga ng ating pong pagkasala sa Diyos, ang hindi na makinig ang Diyos sa ating pong mga panalangin. At ito po ay ating pong inaayos sa ating pong Panginoong Diyos. Kaya tayo ay nandito upang muli nating sariwain. Ano po ba ang dahilan bakit kaya ako ay nagkasala sa Diyos? Bakit nga ako
nagkaroon ng problema sa Diyos. Yun po ay isa sa mga dahilan na tayo ay hindi kumikilala sa tunay na Diyos. Ang ating pong kinikilala ay ang hindi tunay na Diyos. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, ang inyong pong mga lingkod ay narito upang ibahagi ang salita ng ating pong Panginoong Diyos. Patuloy po natin basahin ang 10 oras. At yan po sa inyo pong nagtatanggap na mga booklets, mga kaibigan, mga kapatid. Mayroon po tayong contact yan. Maaari po ninyong sundan sa ating pong mga Facebook page, ang Jewel Sharing Hope, Bus Preaching Ministry at Public Preaching Ministry. Ayan po, makikita natin ang ninyo, ang mga download, mga uploads na mga video na nandyan po sa ating pong paglilingkod sa loob ng class, mga kaibigan, mga kapatid. Patuloy po tayo mag-aaral ang salita ng ating pong Panginoon. Ang pangatlong utos, mga kaibigan, mga kapatid, huwag mong babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na paparusahan ko ang sino mang gumagamit nito ng walang kabuluhan. Mga kaibigan, mga kapatid, paano kaya na nagagamit o nababanggit ng tao ang pangalan ni Yahweh o ng Diyos sa walang kabuluhan? Maaring iyan po ay isa sa mga tanong po natin, mga kaibigan, mga kapatid. Paano po nababanggit ng tao na siyang dahilan na isang kasalanan na tinutukoy ng banal na Biblia? Alam po ninyo, mga kaibigan, kapatid, madalas nating pong napakinggan ngayon ang expression na "Oh my God". Alam po ninyo, marami pong mga gumagamit sa ganong mga expression, "Oh my God, Diyos ko, mamatay na ako", o kaya, ayan po ang mga salitang nagbibigay sa atin ng akala po ng iba o ng ating pong mga sarili ay wala pong paglabag sa mga ganong salita. Pero sa banal na kasulatan, mga kaibigan, mga kapatid, ang salitang "Diyos ko", "Oh my God", o kaya'y ano po mang paggamit na walang kabuluhan sa salita ng Diyos, ito po ay paglabag sa kanya pong kautusan. Ngayon, paano po natin yan tutulungan ang ating pong mga sarili? Ating pong patuloy pakinggan ang mga salita ng Diyos. Patuloy nating sasaliksikin ang salita po ng ating pong Panginoong Diyos. Alam po ninyo, nakakalungkot dahil ang akala po natin tayo'y walang kasalanan sa Diyos, tayo'y walang nagawang kamalian sa Diyos, pero sa ating po palang mga pagsasalita ay nagkakaroon po tayo ng kasalanan. Alam po ninyo, mga kaibigan, tayo po ay isang mga taong nagkakasala at mahina din ang kalagayan. Kaya ang salita ng Panginoon Diyos ay lagi po nating babasahin upang matulungan ang ating mga sarili, dahil nga itong salita ng Diyos ay gabay po ng ating pong mga buhay. Okay, tuloy po tayo, mga kaibigan, sa pang-apat na utos ng Diyos. Ang pang-apat po, walang iba, ito po sa Exodus 20, ang talatay 3 hanggang 17. Ayan, Exodus. Ayan, basahin po natin, mga kaibigan. Ang pang-apat, lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Subalit sa ikapitong araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na ito ay huwag magtatrabaho ang sinuman sa inyo. Kayo, ang iyong asawa at mga anak at mga alaga kayo. Mga kaibigan, mga kapatid, ang ating pong Diyos ay tunay na nagmamahal sa atin, dahil tayo binigyan po niya ng kapahingahan. Alam po ninyo, kapag tayo ay napapagod, madali po tayo nagkakasakit. Alam po ninyo, kapag ang tao ay hindi po nagpapahinga, humihina po ang resistensya. Kaya ang Diyos tunay na nagmamalasakit sa atin, dahil kanya po tayo'y binibigyan ko ng palalahanan na magpahinga po tayo, mga kaibigan, mga kapatid. Dahil kung wala po tayong pahinga, ayun na nga po, madali po tayong nagkakasakit. Alam po ba ninyo na ang dahilan ng maraming sakit ngayon ay dahil sa panghina ng ating katawan?
dahil tayo'y nagtatrabaho, trabaho at hindi na po tayo tumitigil at wala na po tayong panahon para sa ating pong Panginoong Diyos. So yun po, ang iba nagtatrabaho araw at gabi para magkaroon ng maraming salapi at wala ng kapahingahan ng kanila pong naranasan. At wala na po silang panahon din sa ating pong Panginoong Diyos. Dahil nga po, ang pera ang siya naging Diyos na po sa kanila pong mga buhay. Wala pong pagkakataong makinig sa salita ng Diyos dahil para sa kanila, ang Diyos ay wala na pong silbi. Bakit? Dahil hindi po sila nagkakapira. Pero ito po ang ating tandaan, mga kaibigan, mga kapatid. Ang lahat ng ating nakikita dito sa sanlibutan ito ay pag-aari ng Diyos at binigay ng Diyos sa tao. At wala po tayong pag-aari dito sa sanlibutan ito. Maging ang ating buhay ay pag-aari ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya po mga kaibigan, tuloy po tayo sa pang-5. Igalang po ninyo o igalang mo ang iyong ama at ina. Sa gayoy, mabubuhay ka ng matagal sa lupang ibinigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Mga kaibigan, mga kapatid, ito ay nasa 10 utos ang paggalang sa ating pong mga magulang. Kung ang ating mga magulang ay medyo may edad na, karamihan sa mga anak ay hindi na po nire-respeto. Pero ito po mga kaibigan ay nasa 10 utos na dapat po nating ibigin ang ating pong mga magulang, ang ating pong mga kinikilalang mga mahal sa buhay na magulang na nagpapalaki sa atin ay dapat nating igalang at mahalin. Dahil yan po ay utos ng ating pong Panginoong Diyos. Mga kaibigan, hindi po masama ang magmahal sa ating pong mga magulang o kaya ay ibigin natin sila. Yan po ang pang-5 utos. Ang pang-6, huwag kang papatay. Mga kaibigan, mga kapatid, ang salitang magpatay ay hindi lamang literal o kaya ay physical na talagang pumatay tayo ng tao. Ito po mga kaibigan ay maaring ito ay sa pamagitan ng ating pong mga bisyo o kaya ay sa ating pong kakulangan sa kaalaman o pag-aalaga sa ating pong kalusugan, pag-iingat sa ating kalusugan. Tayo po ay nagkakasakit dahil sa pabaya o kapabayaan ng ating pong mga sarili. Sa mga bisyo na ating pong laging ginagawa ay isang pamamaraan ng pagpatay ng ating pong sarili. Ang kulang sa tulog, minsan kadalasan ngayon ang mga kabataan ay natutulog alauna, alas 2, alas 3. Isa pong paglabag sa batas kalusugan. Ang tao kapag nagkulang sa tulog, ang kanya pong dugo ay lumalapot, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya napapansin po ninyo, marami po ngayon na mga tao na ang sakit ay hypertension o kaya may problema sa kanila pong mga dugo. May mga high blood pressure na tinatawag. Yun po mga kaibigan, hindi lamang po sa kakulangan ng pagtulog ang problema, pati na rin sa mga lifestyle po ng buhay ng mga tao. Kaya po ay yan ang dahilan sa mga pagkakaroon ng sakit. At kung inyo pong iisipin, ay isa pong pamamaraan kung paano natin binigyan ng karamdaman ang ating kalusugan o katawan at maaaring ito ang magdulot ng kamatayan sa bawat isa sa atin. Mga kaibigan, bago natin pagpatuloy ang ating pong pag-aaral ng salita ng ating pong Panginoon, tayo po ay makinig ng awiting makalangit na ipagkaloob ni Sister Chia, ang ating pong kasama habang po tayo patuloy naririto at may pagkakataong makapakinig sa kanya pong mga salita. Ating pong sasamantalahin na ating pong gawin ang ating pong puso't isipan na makatuon sa langit na bayan. Tayo po ay makapakinig ng awiting makalangit.
Pero. Kuya, nagama ako sa Greenfield. Opo. Eh. Anong bilhin niyo po? Mama ko Pakama niyo po. Sa buhol. Pwede po pakita ng mukha niyo po. Okay. Pwede po pakita ng mukha niyo po. Hindi yung mama ko nga. Sa yung kapatid ko. Dati yung 70 ako. Oo. Tapos hindi po kayo nagpatuloy. Ayaw magulang short ako. Kaya umalis ako. Na ano po? Ayaw yung sa ano niya sa akin. Ayaw na magulang sa iyo? Ah. Matira naman sila eh. Anong po religion niyo ngayon? Huli ko na ako. Ah. Nagbago. Ano kayo 70? Ha? Magandang 70. Opo, mag-aral po kayo ulit. Mag-aral po kayo ulit. Tungkol po sa aral ng dala ng Seventh Day Adventist. Walang hinigising ba yung kapatid ko sa wait? Wait? Tuloy po sana kayo. Baka ngayon po ang panahon na panawagan, nakita tayo. Ako, ano lang ako eh. Mama ko lang ako. Hanapin niyo po kami sa bus pitching po. I-add niyo po yung bus pitching. Ano po pangalan niyo po? Kaya magkakula ko. Man. Maraming salamat po at ang awit ay ibigay ng mensahe sa bawat isa sa atin. Ibigay ang lahat sa ating pong Panginoong Diyos. Ang Diyos siya po may-ari ng ating pong mga buhay. Ang Diyos ang siya po nagbibigay sa atin ng ating pong pang-araw-araw na pangangailangan. Ang Diyos na nagtiligtas sa atin mula sa mga karamdaman, mga sakuna at mga problema. Ang Diyos na siya po patuloy na nawagan sa atin na ibigay po natin sa Kanya ang lahat. Mga kaibigan, mga kapatid, sa pong pagpapalag na pagkakataon na inyo po natanggap sa mga oras na ito. Bakit po nasabi natin na isa pong pagpapalad, mapalad na pagkakataon na ating pong naipaglilingkod o kaya ay natatanggap mula sa ating pong mahal na Diyos?
pong napakinggan ang mga salita ng ating pong Panginoong Diyos. Nais kong ibahagi sa inyo mga kaibigan, mga kapatid, ang mensahe ng Diyos na ating pong patuloy bigyang pansin o paggalang ang salita ng Panginoon. Ang sabi po dito, mapalad ang mga bumabasa sa mga nasusulat sa aklat na ito, mapalad ang mga nakikinig sa mga nakasulat sa mga prosesyang ito, at mapalad ang mga tumutupad sa mga nasusulat dito sapagkat malapit na itong maganap. Mga kaibigan, mga kapatid, ang ating pong pagpapala na tinanggap sa ating pong mahal na Diyos ay ang patuloy na pakikinig sa salita ng ating pong Panginoong Diyos. Alam po niyo mga kaibigan, mga kapatid, tayo po ay mga mananampalataya sa ating pong Panginoong Diyos. At tayo po ay patuloy na nagpapasalamat na tayo po ay nakapakinig ng kanya pong mga salita. Dahil ito po ang nagbibigay ng pagpapala sa atin. At tayo po ay tinatawag na mapalad kapag tayo po ay nakapakinig ng kanya pong mga mensahe o kanya salita ng ating pong mga mula sa ating pong mahal na Diyos. Nais ko po ibahagi patuloy ang 10 utos na ating pong binasa mula sa banal na kasulatan, mga kaibigan, mga kapatid. Kanina tayo po ay doon sa salitang huwag kang papatay. Iyan po ang pang-anim na utos. Dito naman po tayo sa pang-7 utos. Huwag kang mangangalunya. Alam po ninyo mga kaibigan, mga kapatid, ang isa sa mga problema ngayon sa ating pong lipunan ay yung pong pangangalunya. Paano po ba ang isang tao ay nangangalunya? At paano ibig sabihin ng salitang pangangalunya? Mga kaibigan, mga kapatid, ang salitang pong pangangalunya, ito po ay salitang may kinalaman sa pakipagsibig sa hindi mo naman asawa. Yan po ang salitang pangangalunya. Okay, ngayon, paano po natin i-classify ang hindi asawa? Dahil marami pong hindi asawa, mga kaibigan, mga kapatid. Halimbawa, ikaw ay may asawa at ikaw ay pumapatol doon sa hindi mo asawa. Ang tawag po doon ay pangangalunya. Ano po ba ang mga iba pang mga tinatawag na pangangalunya na ginagawa hindi natin naunawaan? Halimbawa po, mga kaibigan, mga kapatid, mayroon po tayong sweetheart at hindi po naman natin yun asawa. Sweetheart pa lang po. Kapag ito ay tayo'y nagsama o nagsibing man, ayan po ay tinatawag din pong pangangalunya. At yung pong iba pang binabanggit ng Biblia na pangangalunya, mga kaibigan, mga kapatid, yan po ay nasa 10 utos ng Diyos na pinapaalala po natin o pinapaalala ng Diyos na tayo po ay gagawa ayon lang po sa kalooban ng ating Panginoon. Halimbawa naman po, mga kaibigan, yung pong pakipagsibig sa kapwa lalaki o kaya kapwa babae, yan po ay tinatawag din pong pangangalunya. Bakit hindi po yan kalooban ng ating pong Panginoong Diyos? Dahil ang binigay lamang po ng pahintulot ng Diyos ay lalaki at babae lamang po, na ito po ay nagkaisa sa pamagitan ng kapangyarihan ng ating pong Diyos. So yan po ay mga pangangalunya kapag hindi po naman yan ay kalooban ng Panginoon. So mga kaibigan, yan po ang pang-anim na kautusan ng Diyos. Dito tayo sa pang-7. Huwag kang magnakaw. Ayan po mga kaibigan, mga kapatid. Marami po ang hindi naunawaan ang kautusan ito. Yung salitang magnanakaw o pagnanakaw. Marami po tayong binakaw na hindi natin alam na tayo po pala ay nagkasala na sa ating pong Panginoong Diyos. Hindi lamang literal na ating pong binakaw ang isang bagay na hindi sa atin. Dinakaw din natin ang mga bagay na hindi dapat natin ito kunin. Tulad lamang po ng panahon na dapat sana ay tayo magkaloob ng panahon para sa Diyos. Dahil siya po ay nag-utos na sa ikapitong araw tayo po ay mangilin o kaya sasamba sa Kanya. Pero wala po tayong panahon. Dapat ang panahon para sa Diyos ay
ating pong ipagkaloob, pero ating na pong ginawa para sa atin. Isa pong pagnanakaw para po sa ating pong Diyos. Kaya tayo rin po ay nakapagnakaw sa ating pong Diyos at ganoon din naman sa ating rin pong sarili. So yan po ay isa lamang